presidente sa nasyon. Sa mga na, sa tusigan ng bayan karubuntag mga kasama, matawag ba nga pamulitika ang pang-distribute og PhilHealth cards sa ato mga opisyal ubos sa administrasyon? Straight to the point. Abutan ninyo ang pamahayag. Kalabot ni Congressman Del Monte aminadong usa ka pamulitika ang ilang pang-distribute og PhilHealth cards sa mga kabarangayan. Samtang Kusal Ruiz ubutyag nga kung adunay pamulitika sa paghatag sa mga PhilHealth cards, dili kay kini malikayan. Konsel Abragan, way nakita ang pamulitika ang pagpanghatag og PhilHealth cards ngadto sa katawhan. Samtang Dr. Charlina Canyaveral sa City Health Office mipaklarong nakafocus lang gayud sila sa programa. Og tungod kay dunay ubang opisyal ang sponsor sa programa, hinungdan nga karon ay usab ang ilang presensya. Dr. Obial nagtuong dili politika ang tubong sa PhilHealth cards kundi ang pagtabang ngadto sa katawhan. Straight to the point. Abot na mga kasama to ang pag-hiskot kalabot ini. Ang mga pamahayag usab sa mga hingtungdan dinhi sa ato tulumanon. Mabota sab karon ta taon ato mahinabi live si Senador Chis Escudero. Nag-schedule karong gabuntag mga kasama ato mahinabi si Senator Chis Escudero dinhi sa ato ang tulumanon sa Straight to the Point. Apa sari pa sa mga hisgutana ato sa nananaw dagas trapiko. In the morning. Kasa sa balita, Paul Elorde. DXIC. RNM report. Paul. Ano sa mga natin, lahat nagkaroon, there is mga Eclipse Flyers Road, there is pala ang market. Then, murag nagkatag na uhong atong mga tindero sa nasangkit na dato. Kaya doon na po yung mga tricycle dato, mga tagko kayo mga napayong, wako kapurma kayo atong mga mentidor, no? Sa kahapsay o kalinaw sa kadalanan, bumikan kay doon na po ulan karong buntaga. Kaya pipila usab ka mga badlong mga driver na ilahang mga sakyanan niagi po tayo sa tungasdaan sa Buntikab, no? Na nagdala sa plaka numero CRX 389 ito dianis tungasdaan di parking o niya doon na po yung mga nagsasan po mga tindira doon sa tindirang kamote tindira o mga sa na lang mga tinda na niagari na po nagkahatag o baldas dahil sa statigo nato dito sa may Eclipse na street. Youth street at nagmul parking sa mga to na mga sakyanan din nakita inoon kung tanong ubing na itong mga sakyanan hindi sa nasangkit nga natin agawas lamang natin Eclipse na street. Doon ay traffic patagkaroon na mo niya umikal lagi sa daghanan kayong mga negosyante rin nakita o doon ay mga tatlong driver nga ilang mga sakyanan sa dili sa nasangkit nga natin o dyan ito sa ulahan sa bahin sa may Eclipse Flyers Street niya corner sa kaning Aguinaldo doon ay tagkong sakyanan nga nagparking mga o mga bugas, no? Sa catenwheeler sa pud nga bahin wala mga pero nga nagparking pa po ni pagkabalda sa traffic ko ning oras sa Kamuntagon gumikan kay daghan nagkatong mga sakyanan nga nagawas karong buntaga agas lamang sa pagkikabot dito sa may Eclipse Flyers Street nga daghan kayo mga tricycle nga di mabadlong dati doon ito'y isapan sa LTO kaganina ay nabadlong pero agahe iyan ang kinagatong mga tricycle driver di sila magkapaabot dito sa lugar nga gisita alang kanila kay atro mo sa kaya pasayro musod yun do dari sa nasangkit nga na ito na Eclipse Flyers Street o di kahintang na ito na trafiko dito sa Palao Market kasama sa Palao Market alang sa trafiko Polo ni Natak Harvest Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, salamat Paul sa kasayuran mo to'y paghulagway sa dagan sa tuag trapiko dini sa tuag syudad ng Orasa sa Kabuntagon. So, ang ato lamang karon na sinati pagod alang sa ito mga kaisunan
ang naminaw karon ana pa ang ato ang pagpanaligsik ng mga oras sa kabuntagon dinhi sa dakbayan sa Iligan, no? Og sa gyapon atong pag-awhag sa atong mga kaigsuhan nga naa sa mga kasubaan, daplin sa mga pangpang, dili kita mo kumpiyansa matag karon og unya panahon sa atong katulugon atong bantayan kanunay monitoron nato labi nato na adapin sa mga kasubaan o naa sa duol sa mga pangpang. Kini atong tulmanon gibalayon sa matiguha sa Genetox Plus Herbal Capsule. Ang Genetox Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa clinical studies epektibo alang sa constipation o dili regular pagbawas, digestive problems, colon disorders, ulcer, kabuhi, insomnia, high blood pressure, arthritis, sinusitis, psoriasis, lung problems, asthma, menstrual problems, dysmenorrhea, kidney problems, prostate disorders, liver diseases, diabetes, heart problems ug uban pa. Ang pagtambal usa ngadto sa duha ka kapsula 3 times a day, usa ka oras sa di pabukaon uban is pag-inom sa 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alas sa maintenance, usa ka capsule once a day, usa ka oras sa di pabukaon. Alas sa mga bata na gilad 7 ngadto sa 12 anyos, usa ka capsule once a day og usa ka oras human sa pagkaon. Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Oras mga kasama tatak alas 6:24 sa buntag. Tatak RMN. Tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Magkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron mga daginot. Mga anak, tagaan na ito. Iyan mo ka-90% under 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamay naman ng Joy sa siyang punta. Dakong barita aron makadagino. Dili na may karang 5 pesos na joy sa shell. Ihinom na kong litro ni sa tubig. Nga nga mabuthang tuto sa kasimana sa pamilyang sawa nato. Kudod ko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per Mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola! Yung iyong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653. Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Marciano Pablo, usa ka retiradong kapitan sa Armed Forces of the Philippines, taga-Tambaling 2, PSB, El Salvador City. Akong sakit, prostate cancer, heart enlargement, asthma o kidney stone. 4 ka bulan na confine ko sa ospital, pero walay alibyo. Sabihan nakagamit ko sa G-Detox Plus. Adunay kaayuhan sa akong mga sakit. O karon ang tubok kong pamilya kagamit og G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog! Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Huwag pang sa toxins o pagbabian. Detox Plus Herbal Capsule. Ang
Kanton ba? Magpansiteria. Sarap nga doon. Kaya lang ang layo papuntahan. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giampon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among paginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myrakaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myrakaf. If symptom persist, consult your doctor. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Straight to the point. Okay, sa ito kampanahin panagoban sa tulubaran sa straight to the point. Sa ito sigaw ng bayan, matawag ba nga pamulitika ang pagpang-distribute o fair health cards sa ato mga opisyal o bus sa administrasyon? Straight to the point. Ito maglanan ba kasama ato maminaon ang pamahayag matod pa Congressman Del Monte aminadong usa ka pamulitika ang ilang papang-distribute o fair health cards sa mga kabaranggayan. Sa salita, Jenner Kabanday. RMN Investigative Report. Aminado sa Iligan City Lawn District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. nga usa ka pamulitika ang ilang pagpanghatag og PhilHealth cards sa nagkaraiyang barangay dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Kitungod usa man usab ka politiko ang naghatag niining maong proyekto nga giagi sa pangagamahanan aron ihatag ngadto sa mga katawan. Sumala pa ni Belmonte nga usa siya ka politiko ug subli siyang magpapili sa iyang katungdanan isip kongresista. Hinungdan nga wala siya nakitang dautan sa pagpamulitika. Gani matag tuig matud pa sila gapanghatag og PhilHealth cards alang sa mga katawan. Gipasabot ni Belmonte bisan matawag nga pamulitika ang ilang gibuhat apan adunay maayong tumong kini sa panglawas sa kadaghanang Iliganon nga makabenepisyo niini. Naghatag mo may PhilHealth every year, no? Politika natural, matagang yun ko congressman. Natural, ang naghatag po sa Pika si Pinoy, ibagi ba sa eleksyon? Si Vice Mayor D, siya ba yung nag-approve sa budget para ipalit sa premium, no? Tinuod, gigamit sa politika. Nga naman, dautan pa ang politika. Nga naman, mapilapil sila kung dautan. Sila, dili na nakapil. Nga naman, di yun sila ngayon mo apil. Nga naman, ang gusto nila, ang ilalang kagulingon ang mamumulitika. Ang PhilHealth, politika na siya. Di ba? Pilit na o mga opisyalis karon mayo. Alang-alang dili ko magpaila-ilang ako nakatag. Alang-alang ang among kontra ko katag. Ang tingog ni Iligan City Lawn District Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. nga nahinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa Congressional Office, Jenner Kabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, moto ang pamahayag ni Congressman Vicente Vart Belmonte Jr. So, dili kalikayan doon mo lutaw gini mao mga istorya. Dalagi sila sa dang opisyal, naasab nila ang katungod, no? O ilang gihimo lang ang ilahag trabaho matod sa dinhi. So, dili kalikayan nga dunay mga moingon nga pamulitika o kini aminado itong kongresista nga pamulitika kay karon sa kanila ko masab siya isip congressman sa Lone District dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Berita ni Konsehal Ruiz matubang ibutla kung adunay pamulitika sa panghatag sa mga PhilHealth cards.
pili kay kini malikayan. At paminaon ka sa balita di si Chris Kirabato. RMN Investigative Report. Gipasabot ni City Councilor Dr. Shanilo Ruiz ang kalabot sa pagpanghatag sa tulo ka mga klase nga mga PhilHealth card sa mga katawan din sa dakbayan sa Ibigan. Gani matud pa nga dili lang kini programa sa presidente kundi lakip ang programa sa lokal nga pangagamanan ug ni Congressman Vicente Varp Bumati Jr. Matud pa ni Ruiz nga dili gyud mabasol nganong ana ang mga opisyal sa administrasyon kanunay panahon sa pagpanghatag sa mga PhilHealth card gumikan ka programa man usab kini sa city government. Kanang ang sa ganung program no sa iyang pundo no dili sa city government ay itong budget ng 16 million sa pangina siya sa city government dili program ng task force happy kanang task force be happy kang bad ng pundo o napoy kang Pinoy kaning happy na para sa happy actually ako ang focal person ng sa ban sa kanang task force happy ng health assistance program for indigents kanang na sa city government ako ginagmurag nagkoin na nagaginalan then kaning kang bad yung disumpayan yung imong be happy murag Belmonte indigency ano gapon Isan pa man ang nga matawag kining aduna na ipamulitika mato pa ni Ruiz nga dili nagayad kini marikayan gumikan kay tulo ka klase sa programa ang pagpanghatag sa PhilHealth card sa mga katawan sa matag barangay dinhi sa Dakbayan. Kada distribution tulo na siya ang tulo ka tables no kay mo ray bahala mo kung tulo na magay malikayan din nga murag nag-distribute sa PhilHealth pero bala na ganun siguro. Ang tingog ni City Councilor Dr. Shanilo Ruiz ang chairman sa health sa konseho nga ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Council, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, si City Councilor Dr. Shanilo Ruiz, chairman kini sa Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. So, nakita sa karon kay sila ang incumbent officials. So, siyempre sila ang distribute ni maong mga PhilHealth cards. Sa pangpamahayag ko kaganya ni Congressman Belmonte nga kabatang tuig kini nilang gihimo. Pilita ni Consel Abragan, wala nakitang pamulitika ang panghatag og PhilHealth cards sa katawhan. Sa balita, Jenner Kabanday. RMN Investigative Report. Ang ayan lamang mataganong PhilHealth cards ang matag iliganon. Kini mo'y pamahayag ni City Councilor Atty. Presidente Bongo Abagan Jr. Human nakita nga proyekto kini sa kagamahanan sa nasod. Pinaagi ni Presidente Benigno Aquino III. Wala nakitang pamulitika si Consel Abragan sa pagpanghatag sa maong butang tungod alang kaniya. Obligado sila lakip si Congressman Belmonte nga makahatag nini tungod aduna kini time frame. Nalahin lamang matudpang pananaw niini sa ubang tawo tungod na tulungman nga nagsingabot ang eleksyon din kuno naon matag tuig ang buhatan ni Congressman Belmonte gapanghatag man og PhilHealth cards. Bisan mismo si Consel Abragan aminadong gapanghatag usab siya sa iyang libreng serbisyo isip abogado nga nanumpa aron makatabang sa mga kabos nga nanginahanglan. Tingnan ko natin sa senior, ikaw na kang congressman, kang Mayor Lawrence, congressman na Bart Belmonte o kang Mayor Lawrence Tusog sa itong presidente. Di naman may sila kaming purpose matubangan ang mga kabos, no? Kana ito mga pobre o katupong upang mga sektor. Ang makita nato is government function primarily, no? Dahil siyempre nagkagawa mo ng eleksyon, matagaan din sa uban o puno. Tapos ako, obligado yun ang congressman mo hatag yan kay nabi na nga na siya time frame
Pamahayag ni City Councilor Atty. Providencio Bong Abagan Jr. na hinabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, moto pamahayag ni Konsehal Bong Abragan. Mato pinaway nakitang pamulitika babanghatag og PhilHealth cards ngadto sa katawhan. Suma pasab nga dili kalikayan. No nga kuan kini. Kining maingon nato nga moy mulutaw ka mga istorya. Kalabot niini. Lagi ni ata sa election period singabot ang pimili ay og gawas ka Mayor Cruz og gawas ni Mayor Cruz og sab ni Dr. Ruiz nga wala magapili isip kandidato karon maabot eleksyon. Okay, ato ni padayon mga kasama kining diskutanan kalambigitan na ni ini no ning tungura ato ikauban live pabutan ni pamahayag uda ni Dr. Cholina Canaveral og usab ni Dr. Yusafino Pirabial kalabot na dinhi sa ato ang pagparayon sa tulumanon sa straight to the point. Dito nga mga kasama ato na live sa ato nagkaingosunahan ato makauban si Senador Chis Escudero dinhi sa ato tulumanon sa kagahapon na kuan sa oras kagahapon og karon makauban na nato siya atong ipaabot ang mga pangutana dinhi sa ato tulumanon no ato makauban si Senador Chis Escudero. Oras tatak alas 6:41 sa buntag. Aramen. Standby no pabutan ninyo ang pamahayag ato pakiginabi live gikan ni Senator Chis Escudero direkta sa kauluhan atong ipaabot kini pila ka mga pangutana ngadto kaniya og say kita nga si Senator Chis magpapili pag usab isip senador karon maabot Mayo 13 nga eleksyon alang sa atong mga kaigsuonan ganaminaw karon. So mo ni doon natin mga ipaabot sa kalambigitan na sa pipila og mismo din sa ato dakbayan kay si Senator Chis mo ay chairman sa environment dito sa Senado. Ato sa ipaabot kumustahon nato itong giduso nga balaod nun o sugit balaod nun ang kita din sa dakbayan sa Iligan katong sugit balaod nun ni Congressman Vicente Barf Belmonte kalabot na sa kining total lagband din mismo sa tuag dakbayan kita nga baguhay lang makita na biktima sa kalamidad ilabi na katong sindong nga rin mikalas sa daghang mga kinabuhi og ato ning ipabot kumustahon nato sa mi kung unsa nay nato asa man dapita karon no gusto masaran sa katawhang Iliganon kumusta na ang maong sugit balaod nun kalabot na sa total lagband kini gipangamahanan kini mismo dito sa Kongreso sa ato kongresista sa Lone District dito sa dakbayan si Congressman Barf Belmonte. Ato ni usani sa ito ipaabot sa nga pangutanaw niya ato ni Senator Chis Escudero din sa ato ang panaguban sa tulumanon. Straight to the point. Okay, paminaw sa nato si Dr. Cholina Canaveral sa di pa no sa City Health Office may paklarong nakafocus lang kayo sila sa programa ug tungod kay adunay ubang opisyal ang sponsor sa mga programa hinungdan nga karon ay usab anaa ang ilang presensya. Sa balita si Chris Kinabato. Aramen. Investigative report.
Nakasentro lang sa mga kabus ang pagpanghatag sa PhilHealth Card ni Pinoy. Mao kini ang gipaklaro ni Dr. Cholina Cañaveral ang head sa City Health Office. Matupang bisan pa man mo programa kini ni Presidente Benigno Aquino III sa Department of Health. Apat tungod kay adunay mga laing sponsor usab ang mga opisyal sa mga programa. Busa dili usab questionable kung anong nakip ang ubang mga opisyal sa administrasyon ang apel sa pagpang-distribute sa PhilHealth Card ng basa. Part na siya sa atong community, kanan sa poverty bitaw, kanang poverty reduction. Basta ang amo is, kanan siya part na siya sa atong kuan, kanang poverty reduction. So actually kanang PhilHealth ni Pinoy, di ko na siya sa marang part na siya sa 40s, sa kabitang pantawid pang pamilya. Naamo at DOH gina siya. Kahit po ng ina siguro, hindi ko sure mag-ina ng kanang po sa sponsorship ko ng mga personalities ba. Kung na-i-dry sponsorship ko nag-sponsor sa atong scholarship na may user department. Kaya balikan ito sa office sa amin, focus na sa atong voice ng Department of Health. Kaya nag-ilahin ko na sponsorship. Dugang pa ni Cañaveral nga sa ilang buhatan, nakafocus lang sila sa gitawag na poorest of the poor. Aron masigurong matagan gayon ang katong mga nagkalisod. Apan anang kaniya wala na kini masayod nga nakip na ang ubang mga opisyal sa administrasyon ang nangunay sa pagpanghatag ngadto sa matag barangay dinhi sa dakbayan sa Iligan. Ug ganig bisan pa man nga adunay pamulitika, dili gid kini malikayan gumikan kay nag-sponsor man usab sila aron adunay dugang mahatag sa mga katawhana. Actually kami sa City Health Office, kami sa among nga kanang mga area nga among itawag na mo profiling, kundi sa mga areas nga base na mo sa katong poorest of the poor, daw sa EXPS na to nga poorest of the poor. So namin in charge si Esteban Yasa nag-profile sa mga katong member sa community health team. Sa program ni President Aquino, din kanya karon di pagid niya nga kinahanglan kada barangay din may community health team. Community health teams mo tabang na siya para sa provide ang services to the poorest of the poor siya. So kung may ibang mga field health sa Department of Health na sponsor na ang ato yung kumbaga ginatutukan katong mga poorest of the poor, especially katong members sa 40. So siguro din naman ko kung sigurado kay basta nga mo focus na mo sa Department of Health. Siguro kung ang sila ang sponsor, kung ilang sponsorship, so pwede sila sa mga distribute kailan mo ng sponsorship. So pwede na kayo kung sigurado sa mga guidelines dahil na ang tingog ni Dr. Cholina Cañaveral ganun nabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Health Office, Jessica Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, pamahayag gikan ni City Health Officer Dr. Cholina Cañaveral. O yung ipaklaro nga nakafocus lang kayo sila sa programa. O direkta ni Dr. Obial, nagtuong dili politika ang tumong sa PhilHealth Cards, kundiin ang pagtabang nga dos katawhan. At papamiraan ka sa balita, Jenner Kabanday. RMN Investigative Report. Nagto si Dr. Yusefino Obial, Program Manager o Healthcare Consultant sa buhatan ni Congressman Belmonte nga ang pagtabang lang gayon sa mga katawang kabus ang tumong sa ilang pagpanghatag o PhilHealth Card sa mga kabarangayan. Kini tungod ito yung matudpang maong programa sa gobyerno aron matabangan katong mga kabus sa ilang pagpa-ospital. Panahon ko na din may balatian alang kang Obial kuno galing pamultikang tanaw sa pipila ka mga tawo labot sa ilang gihimong lakang karong tungura. Wala na matud pa sila mabuhat kundi na pagrespeto niini. Sumala pa ni Obial, dugay na matudpang programa ni Congressman Belmonte sa paghatag og PhilHealth Cards ngadto sa mga ihiganon. Dili na to maingon nga purely good politika. Dili mo kay kini kong PhilHealth Card dugay ni ning gipaabot sa atong mga igsoon na mga membro na daan kang Congressman Belmonte, kang Mayor Cruz o kang Vice Mayor Hinzidi o kang Pinoy kay di balita naman kini sa kadaghanan. Pero nadugay-dugay lang yung pag-distribute gumikan kay ang PhilHealth na-record sila sa pag-generate sa atong mga ayat. So, gisugan kini pag-distribute katong PhilHealth moves na to sa October, November na siguro to, dito ko masayo. Kunya, 44 ko para dili na to, pwede na nga mahulog na yan din na few days lamang. So, muna ang istorya nga nabot po niya ang 2013. So, kung purely politika ni, dili na to matawag na narasyon na sa pagsabot sa mga tao kay kani libre naman doon nga itong ipanghatag kay programa magkinila nila ni Congressman ni Mayor Cruz, ni Vice Mayor Henry o kang Pinoy. Now, kung pagsabot kanina wala tayo mahimo ang sinitabang kini sa mga tao kay libre man kay ang nagbayad ni ang gobyerno man. So, usa kini sa mga servisyo sosyal sa atong gobyerno karon nga nihatag nga sa mga katawan nga
at pinanglan kay sila mga indigents man sumala sa listahan nga gi-screen man ni sila sa pagpamimbro gayad nila. So kung mo maganin na ilang pagsabot lagi tayo mahimo. Alang tanong ko, di kinanglan di kini sa mga katawan kay ang kahinsok sa panglawas usa kini kabande nga nga kini panaligtas. So kini sila usa kini sa mga maayo kayong programa sa ato karon nga panggobyerno, sa atong kasamtangan nga gobyerno na makatabang na dinangat to sa mga kabos nga itong mga ison sa Dakbayan sa Iligan. Ang tingog ni Dr. Josefino Obial nga hinabi sa Radyo Nationwide kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak Arnett. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, ito ang pabayag ni Dr. Josefino Obial. Siya nagtudili politika ang tumong. Doon ay atong nasaran, reliable source, nga doon ay gihatag na warning yun si Health Secretary una against PhilHealth nga ma-politicize. Giingon nga DOH o CSWD ra gayud ang manghatag dayon ini. So naandan sabi kay sa kaniadto pa sa atong mga nasaran mismo yun ato aga mga leader mo nag-apod-apod. Dili gyud lagi kalikayan. Giangkon man ni Congressman Del Monte nga politika gyud kay kandidato man sab siya natunong sab nga ni bidagan gyapon siya pagka-kongresista. Dili kalikayan kana apan kay lagi matud pa nindot pa nang ilahang tumong usab alang niini. Sa panahon sab sa eleksyon wala man sab magpasabot nga galungan gyud ang tao, naragin ni muna diha. Ang pagpili sa mga kandidato. Lagi sa pagkaron morning renewal sa ilahang kontrata nga laing 3 years magdumala na usab sa matag kaniyang posisyon diha sa gobyerno. So mao ni nara nato ni kita mga botante karong Mayo 13 nga eleksyon, nara nato kun angayan ba natong pilion sab ang mga tao. Kadto mga tao sa deklaro nakita nato nga nagserbisyo sa tinarong. Pera na itong uban na dili seryoso sila trabaho, ang ila lamang negosyo samtang naa sila sa posisyon. Oras sa tak alas 6:51 sa buntag. RMN. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang pagkakulang yung iyong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Lock Stays Calm to 2653! Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ilang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon na Kaulid mo ang tanan na kung ano? mao nga ang gipalit nila mula gigante aron makadaginot. Mga anak, tugaw na ito! Iyan mo kanil 50% hanggang 1, 2, yabo! Sa kaadlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Gamay naman ng Diyos sa siyang punta. Dakong barita aron makadaginot. Dili na may karang 5 pesos na joy sa shell! Ihulong ka kung litro ni sa tubig! Ngayang mabudhang tuto sa kasulana sa pamilyang sawa nato! Kagagko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene. If diluting, prepare Joy dishwasher solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Kantumba? Magpansiteria? Sarap nga doon, kaya lang ang layo papuntahan. Sarap sana nauna! Walang problema! Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansinteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa.
Mga samang sarap ng timplang pansiteria. Let's eat pansit! Pansiteria, pansit, and bagong good chow. Pansiteria, instant canton. Pansiteria sarap. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myrakaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myrakaf. If symptom persists, consult your doctor. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text box, space code to 2653. Tuloy ang block hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Ken Patangan, Barangay Kagawad, sa Pian Polanco, Zamboanga del Norte. Sakit kayo akong pagpangihi ug tagagmayra akong maihi. Sa pag-inom na ako G-Detox Plus sulod sa tulo ka adlaw, akong namatikdan nga dunay alibyo. Ug nagtuo ko nga kung akong padayonon, maayo gid ko. Nakahurot ko 15 ka kapsul ug natingala kog dako kay sa pag-ihi nako dunay ning gawas nga kidney stone pareha kadako sa filter sa sigarilyo. Karon maayo na akong pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Straight to the point. Okay, balik ta sa Tupanagoban din sa Tulubanon sa straight to the point. Sa mga reaksyon na itong nadawat mga kasama, doon na po tulang ni Goody M. pa in fairness to the politicians. Murag sa ilaman po na nga CDF gikuha ang pagbayad sa PhilHealth. Makatarunganon lang po sila ang maghatag. O lagi ni, sa ito nang ikaingon dili gyud malikayan. Dili gyud malikayan. Nga kuan no, nga mulutaw lagi ni mao mga istorya. So gitubag naman kini ni Congressman Del Monte. Kalabot na sa giingon nga pamulitika ba. Yan ang gitubag nga usa gyud ka pamulitika kay lagi dili kalikayan. So anira na putol mo gud to kaganihang dunay mensahe pang gipaabot nato dinhi. Naputulan no. Okay. So sa ato sigaw ng bayan, matawag mga pamulitika ang pang-distribute of PhilHealth cards sa ato mga opisyal o sa administrasyon. Sa ato ang amahan sa dakbayan, wa man sanay magpili pag utro. Maingon na nato nga kuan na gawas lamang dining giingong mga incumbent officials. So nga kuan nagpapili pag-usab din sa ato umabot nga eleksyon. Dagan pa nga gipaabot din ang pasensya lagi ang uban mga text kay nato di nato ma-receive ang ubang gamitan nagyo sa kuan sunod-sunod na mga gipaabot pa nga mga importante kay mensahe. O na ako labing paabot sa Balabinas mga miyembro dito sa Iligan City Eagles Co-op Dunay Advisory. Gipinumduman kamo alang sa Co-op Assembly meeting karong alas 5 sa hapon diya sa Colpips Grill House doon sa Redemptorist Church sa Barangay Tibanga. Diyan sa ako pa ni sa San Miguel. Okay, atong ipaabot kini nga mensahe ngadto sa ato mga miyembro sa Iligan City Eagles Co-op Cooperative no sa pag-attend karong hapon. O diya gibalikan nato pagpabaw mga miyembro din o official ba sikad Jose Alforque Clan Family Reunion ipagayon Pebrero 3 na adlaw nga Domingo dito sa Alta Beach Resort Magoong Linamon Lanao del Norte. Kini pagpabaw gikan ni Kuya June Alforque Ruiz.
sa mga miyembro sa maong clan. So, gitawagan ka mo ang inyong petisyong kalabot na sa nakatakda ninyong family reunion sa Alfoki clan. Okay, mabuta atong hanay sa mga balita mga kasama. Musunod ang itong mga balita gikan sa kauluhan ang RMN News Nationwide. Usap ang itong mga balita lokal ang RMN News Diretso Balitang Iligan. O niya, balik tayo niya sa second portion sa atong tuluman. Doon na pa oras matagaan na itong pagtagad ang sulat gipadangat sa kini ang balaod sa straight to the point. Katong usa ka Danilo ang little sender nga ipadangat siyang sulat sa kini ang balaod sa straight to the point. Oras tatak alas 6:59 sa buntag. RMN. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now, on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Alas 6 ng umaga. Straight to the point. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Mario Veras. Live mula sa RMN News Center Manila. Ito ang KBP Golden Dome Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Siyam patay sa pagbaha sa Mindanao. Forced evacuation muli isinagawa sa Davao dahil sa banta ng pag-apaw ng ilog. Bilang na mga nasawi sa hostage taking doon sa Algeria umabot na sa 8. Manuel Amanilio nakatakdang idating sa bansa ngayong araw. Pagdali sa sumadsad na USS Guardian posibleng sa Pebrero pa isagawa. Palitang business, 4.6 million na turista, target ng Department of Tourism in 2013. At sa iba yung dagat, apat ang patay dahil sa matinding lamig sa East Coast sa Amerika. Ikaw ba ay tutumo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXBC Tama, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iniga, Pagabia, Pitolo, Cotabato, pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Taglupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Pitolo, Malaybana, El Sabis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN.
Pilipinas, umaga po ng Biyernes ngayon, January 25, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas, ay po live sa DXMY 729 RMN Cotabato, DYWC 801 RMN Dumaguete, DWDY 1107 RMN Kawayan, at DWNX 91.1 RMN Naga. Din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Siyam na nasawi sa pagbaha sa Mindanao dulot po ang tail end ng cold front batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Umabot na sa 6 na nasugatan habang 3 pa ang nawawala. Samantala, kasunod naman walang tigil na pagulan sa lungsod ng Davao at mga karating lugar sa mga kahapon umaga muli pong pinalikas sa mga residenteng naninirahan sa mga mabababang lugar dahil sa posibilidad ng pagbaha at landslide. Kapatid na sa critical level ng Davao River dahil sa bahagyang pagtaas ng water level. Ngayon ay umabot na sa 500,000 na individual apektado ng pagulan sa siyam na probinsya sa Regions 11, 12 at Caraga Region. 2 tulay at 6 na kalsada naman sa Davao del Norte at sa Del Sur, hindi sa Agusan del Sur hindi pa madaanan dahil sa pagbaha. Walo na ang kumpimadong patay sa hostage taking sa gas field sa Algeria. Sige Department of Foreign Affairs spokesperson Raul Hernandez na dalawang pinipakasayang natagpuang patay sabi hostage situation. Sabay niyan, tumanggi muna ang palanan ni Hernandez ay nasuwi dahil sa pinararating pamunan nila impormasyon sa mga kapamilya o kaanak dito. Ngayon po isang Pinoy na lamang nawawala habang stable naman ang kondisyon ng mga 4 na nasugatang Pinoy na nagpapagaling ngayon sa Al-Azhar Hospital sa Algeria. Kasama ng Rakdapol balik sa bansa ngayong araw yung negosyanteng si Manuel Amalillo yung nasa likod ho ng multi-billion peso pyramid scam ng Aman Futures. Ayon kay NBI, yung National Bureau of Investigation Director Nonatos Rojas, kita na ng kanilang team si Amalillo matapos ito arestuhin ng Malaysian authorities dahil sa pagdadala ng peking pasaporte at maging iba pang ID sa pagdating sa bansa ni Amalillo. Kagad itong dadalhin sa pinakamalapit na korte at ididitine sa tanggapan naman ng NBI. Paalala ang pumusti palabas ng Pilipinas sa Amalillo noong nakaraan taon matapos mabunyagan 12 billion peso investment scam. Mga ilan lamang naglabas na rin ng arrest warrant ng Pagadian City Regional Trial Court laban sa mga opisyal Aman Futures dahil sa kaso syndicated estafa. Labas na po ang Commission ng Elections sa isang resolusyon kaugnay sa pagpapatupad na Implementing Rules and Regulations o IRR ng Fair Elections Act. Ayon kay James Jimenez, spokesman ng COMELEC batay sa COMELEC Resolution Number 9615, ginigit nito sa lahat ng media organization para bigyan ng lahat ng kandidato ng pagkakataong sumagot sa mga kritisismong ibinabato laban sa kanila. Pasok lamang nga niyang asunto kung nagiging publicity na ito. Sabay niya nilino ni Jimenez na wala namang pagbabago sa airtime sa mga political advertisement. Bilang paghanda sa May 13 elections, susubukan ng COMELEC makakasama ang mga pasilidad ng halalan sa gaganaping mock elections sa 2 ng Pebrero. Ayon pa rin kay James Jimenez, 2 lugar ang kanilang napili sa Metro Manila habang 10 lugar naman sa Malalawigan. Bagamat kasalang Smartmatic sa proseso, COMELEC pa rin anya mga kasiwa dito. Sabing gagawin alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang proseso sa Metro Manila. Habang alas 7 naman ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang laan para sa lalawigan. RMN News Nationwide. Nung sumadsad na USS Guardian sa Tubataha Reef, ay posibleng sa Pebrero pa maisagawa. Kasama natin sa Balita Live, Teddy Sabando, RMN Palawan. RMN Report. Ang posibilidad ngayon na abutin pa raw sa susunod na buwan ang ginagang salvage operation sa USS Guardian sa may Tubataha Reef sa bayan ng Cagayasillo dito sa lalawigan ng Palawan. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Commodore Joseph Roston Peña, Pinuno ng Philippine Navy sa lalawigan, sinabi dito na sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang salvage operation pero aminado silang ang hindi maayos na lagay ng panahon sa lugar ang nagiging sanhi ng mabagal na pagkilos ng mga eksperto doon. Samantala po dito sinabi na rin ni Peña na sa ngayon ay habang hindi pa nakukuha ang USS Guardian sa lugar ay prioridad munang alisin ng mga operatibang nasa 15,000 tons na fuel ng USS Guardian upang maiwasan daw na matapon ang langis sa karagatang sakop ng Tubataha. Aminado kasi ang grupo ng mga otoridad na mas magiging malaking pinsana ang may duduro sa mga korali sa lugar kung matatapon ang langis ng sumadsad na barko o di kaya ay mabutas ang ilalim na bahagi
bahagi ng USS Guardian. Kahapon ay sinimula na ang paglilipat ng fuel mula sa nakasagsag na barko palipat sa panibagong barko ng Amerika na nasa Tubata Harris. Samantala sa ngayon, una na raw na sinabi ng mga Amerikano na hihintayin pa nila ang isang barko mula sa kanilang bansa sa Amerika na siya naman hihila sa sumagsad na USS Guardian. Kasama mo sa DWAR Armin Palawan, Lady Samando. Armin, Macho mo, Nation mo. Timonan incident report naman natay paulong-uloy na. Kasama natin sa Baita si Gayo de Guzman. RMN Report! Ang Palasyo ng Malacanang na maisiniti na kay Pangulong Noynoy Aquino ng National Bureau of Investigation ang report nito sa ginawang investigasyon sa Timonan Incident. Ayon kay Presidential Spokesman Agustin Basianga, kahit natanggap na ng Pangulo ang report ng NBI, ay gusto ito magkaroon ng mas komprehensibong investigation ang NBI sa nasabing incident na upang hindi magkaroon ng pagkakamali. Binanggit din ni Basianga na kung may dapat ipagtawag na testigo ay gawin ito upang makuha ang lahat ng kailangang impormasyon. Unang sinabi ng Palasyo na dadalhin ng Pangulo ang report ng NBI sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum sa Switzerland. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa BZXL 558, Gayo de Guzman, Taka, RMN. Macho mo, Nation mo. Ang mababatas naman nilulumo na sa FOI bill. Kasama natin sa Baita on Debata. RMN Report! Pinatok ilang kongresista na nagsusulong ng kontrobersyal na Freedom of Information Bill na malabo itong mapagdebatehan sa plenaryo ngayong 15th Congress dahil sa kawalan ng suporta ng liderato ng Kamara. Ayon kina Acobico, Party List Representative Rodel Batucabe at Citizens Battle Against Corruption, Representative Sherwin Tugna, wala ng pag-asa itong maisalang sa deliberasyon dahil sa kawalan ng quorum simula pa noong Lunes. Bukod dito, hindi pa rin ito sinisertipikahan hanggang ngayon ng Pangulong Aquino at wala ding suportang nakukuha mula sa palasyo. Sa kabila nito, umaasa pa rin si President Representative at Deputy Speaker Erin Tanyada na pangunahing may akda ng FOI bill na mapagdebatehan na ang nasabing panukala dahil binigyan umano siya ng kasiguruhan ni House Speaker Sonny Belmonte na ma-sponsoran na ito bago mag-session break at maaprobahan na ngayong darating na Pebrero 8. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558 on Debata, Tatak RMN. Macho mo, Nationwide! RMN Nationwide Report! Retired Colonel Cardino, upo na umanong mayor ngayong araw sa Dapitan. Mayor Chan hindi bababa sa pwesto. Kasama natin sa Baita Martin Libres ng RMN Dipolo. RMN Report! Manatili si Dapitan City Mayor Patrick Chan sa kanyang posisyon bilang mayor ng syudad kahit na umuugong na ang balitang uupo na si retired Colonel Agapito Cardino bilang mayor ng Dapitan ngayong araw matapos nagpalabas ng writ of execution ang Commission on Elections o COMELEC Bank. Ito ang binitiwang pahayag ni Chan sa panayam ng media kung saan maring sinabi nito na hindi siya bababa sa kanyang pwesto hanggat hindi legal ang proseso dahil isa siyang full-fledged mayor by operation of law. Noong nakarang Miyerkules, nag-file naman ng petisyon sa Korte Suprema si Chan. Sa ngayon, medyo tensyonado na ang City Hall Dapitan at kahapon pa lamang ay nagbibigil na ang mga supporters ni Chan para maharangan ang pagpasok sa grupo ni Cardino sa City Hall. Ngayong araw din, inaasang dumating si DILG Secretary Marujas para formal na ma-install si Cardino bilang bagong mayor ng syudad. Mission 2015. Mga kasama, mayoralty candidate na nag-withdraw ng COC muling binawi at tatabi muli sa Mayo. Kasama natin para sa Mission 13 si Luis Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report! Withdrawal muling binawi. Halos hindi pa umabot ng isang linggo nang tinanggal ng COMELEC sa listahan ng mga kandidato ang isang mayoralty candidate na nag-withdraw ng COC. Muli nitong binawi ang kanyang withdrawal at tatakbo ng muli sa midterm elections sa darating na Mayo. Itinutunog dahilan ng kandidato si Julius Saison ang technicality kung kaya't nagdesisyon ito na bawiin muli ang kanyang withdrawal at itutuloy na ang pagkandidato bilang mayor ng Bacolod City. Ayon kay Julius, mali ang resolusyon ng COMELEC Law Department sa pagsabing siya mismo ang personal na nag-file ng kanyang affidavit of withdrawal sa Bacolod COMELEC office dahil ang totoo, ipinadala lamang ito sa courier. Dahil sa technicality, sinabi ni Julius na napilitan siyang ituloy na lamang ang kanyang candidacy at i-check ang kanyang affidavit of withdrawal. Naging controversial ang pag-file ni Julius ng
POC dahil namesake nito o kapareha ng apelyido ang incumbent Vice Mayor at majority candidate ng Bacolod City na si Vice Mayor Tari Saison na nag-file na rin ng petition for disqualification laban kay Junius. Kasama mo sa Liwa HB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Mission 2013. Mga kasama, DFA ho ay bukas pa rin sa mga OFW sa naisubuhay mula sa Syria. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Tumatanggap pa rin ang Department of Foreign Affairs ng mga OFW sa Syria na nais sa mailalim sa mandatory repatriation program. Sa katunayan namin nanawagan ang DFA sa OFW sa Syria ang umupit ng kanilang anak na makipag-ugnayan sa embahada. Kagabi 22 pang OFWs sa Syria ang umuwi ng bansa. Yung ngayon, umaabot na sa mga 3,300 na OFWs mula Syria ang umuwi ng Pilipinas. Kasama mo sa DFA Points Adra, Tatak RMN. Sama sa pangkalakalaan, tumalo na po sa mga 4 na milyon ang bilang ng turistang bumisita sa Pilipinas. Yan ay nung nakalipas na taong 2012. Ayon sa Department of Tourism, itong kaunahang pagkataon na umabot sa 4.2 million na dayuhan ng bumisita sa bansa ng 2012. Mas mataas na 9.7% kumpara ng 2011. Sa tabla po ito, aminado ang DOT, nakapos pa rin tayo sa target na 4.6 million turista sa taong 2012. Umiral po buwis kasi sa international carriers at shippers ang ilan sa nagitan sa Sanhi kung saan tulang matumal pa rin ang pagdagsa ng turista sa Pilipinas. RMN News Abroad. Nasama na sa 4 na naitalampatay dahil naman sa nag-yellow temperatura na nararanasan ngayon sa East Coast ng Amerika. Bilang sama na sa mula sa Wisconsin, Minnesota, New Hampshire at Illinois dahil sa malamig hong panahon. Para sa Pilipinas lang. Nararanasan ngayon mula sa New York hanggang North Dakota at sa bahagi ng Canada. At dito isinaranan ng motoridad ang Interstate 90 sa Ohio. Makarang baluti ng snow ang buong lansanan habang Georgia isinalalim naman sa Winter Weather Watch. Nabatid sa Quebec, bumagsak sa negative 6 degrees Celsius ang temperature. Sa negative 4 degrees Celsius naman ang temperatura sa Maine habang negative 0.5 degrees Celsius sa North Dakota. Live na live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito pong narinig mga sama RMN News nationwide. Biyernes na ngayon, January 25, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod po dyan sa nakasamang Ramil Lemburong at si Chris Kinabato. RMN News Diretso, Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Ito rin po ang pagbabalita natin yung alas 7 ng umaga sa YouTube. Like lamang mga kasama RMN News nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa kampo ng Valle de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Ito pa rin sa tahanan na may pinakmaraming number 1 sa 2013. Ang maraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo mo nationwide. 60 years na maasahan. Public service nationwide. Pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Magsa-magsa. RMN News. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa sasakyan mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa opisina mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa radyo mo! Sa radyo mo. Oras sa DXIC ay manilig at atak alas 7:18 sa buntag. RMN. RMN News. Diretso. Balitang Iligan. Headlines. Congressman Del Monte aminadong Osaka papolitika ang ilang pang-distribute o federal cards sa mga kabaranggayan. 40,000 ka mga pamilya sa Lakbayan na napiluna na sa PhilHealth Card sa pagtabang kanila sa panglawas at doon na may kasiguraduhan. Presyo sa mga manufactured products sa mga tindahan stable sa malapas sa DTI apan presyo sa isda o tanon sa kamerkaduhan
adunay pagsaka. Nakompletong panimalay alang sa mga sendong survivors sa miabot sa Kapin 2000. Dato balita negosyo, 10 million na tourist arrival dooldan makabot sa Pilipinas. Sa balitang sports, Donaire Biloya, dungan nga mudepensa sa away karong Abril. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Mindanao o Kabisayan, mga kasama mayo gabuntag, mayo giligan adlaw karon nga Biyernes, pitsa 25 ng bulan sa Enero tuig 2013. Live gikan sa RMN Iligan. Jessica Krinsky na bato. O kinausap si Rabel Borong matod sa tuhan ay sa mga balita ang RMN Diretso Balitang Iligan gato sa balingwa sa Judith Washing. Inuman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin ng light. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. O karon ay kinimaritali sa itong mga balita aminado sa iligan si Londres ni Congressman Vicente Barf del Monte Jr. kausa ka papolitika ilang papanghatag o PhilHealth cards sa kanayang barangay din sa Dakbayan sa Iligan. Kini tungod usaman usab ka politiko ang naghatag ni maong proyekto nga giagi sa pagamanan aron ihatag adto sa katawhan. Sumala pa rin Del Monte nga usa siya ka politiko ug subli siya makapili sa iyang katungdanan isip kongresista pero nga wa siya nakitang daotan sa pagpamulitika. Dari matag tuig matod pa sila gapanghatag o PhilHealth cards alang adto sa katawhan. Gipasabot ni Del Monte bisan matawag ang politika ang ilang gibuhat apan adunay maayong tumong kini sa paglawas sa kadaghanang Iliganon nga makabenepisyo ni gini. Naghatag mo may PhilHealth every year, no? Politika na po, mutagang yun kong congressman. Natural, ang naghatag po sa Pika si Pinoy, ipagi ba sa eleksyon? Kasi Vice Mayor di, siya ba yung nag-approve sa budget para ipalit sa premium, no? Tinawag, gigamit sa politika. Nga naman, daw tanpa ang politika. Ang tingog ni Iligan City Londres ni Congressman Vicente Barf del Monte Jr. na nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ang ngayon lamang matagan ng PhilHealth cards ang matang Iliganon. Kinungay pamayag ni City Councilor Attorney Providencio Bong Abregan Jr. Humaniw nakita ang proyekto kini sa kagamanon sa nasunod pinaagi ni Presidente Benigno Aquino III. Wala nakitang pamulitika si Councilor Abregan sa pagpanghatag sa mga butang tungod anong kaniya. Obligado sila lakip si Congressman Del Monte nga makahatag nini tungod aduna kini time frame. Nalahi lamang matod pa ang pananaw nini sa mga tao tungod natulong man nga nagsingabot ang eleksyon din kun huna-hunaon. Matag tuig ang buhatan ni Congressman Del Monte gapanghatag man og PhilHealth cards. Bisan mismo si Consel Abregan aminado nga gapanghatag usab siya sa iyang libreng serbisyo isip abogado nga nanumpa aron makatabang sa mga kabus nga nanginahanglan. Ang pamahayag ni City Councilor Attorney Providencio Bong Abregan Jr. na nahinabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Nagtuo si Dr. Josefino Obiang, Program Manager o Healthcare Consultant sa buhatan ni Congressman Del Monte nga ang pagtabang lagayon sa katawhang kabus ang tumong sa ilang panghatag o PhilHealth cards sa mga kabaranggayan. Kini tuod gituyo matod pa abaog ang programa sa gobyerno aron matabangan kadto mga kabus sa ilang pagpahospital panahon kung adunay balatian. Alang kang obyal kung ugaling pamulitika ang tanaw sa pila ka mga tao labot sa ilang gihimong lakang karotungura wa na matod pa sila mabuhat kudiin ang pagrespeto nini. Sumala pa ni obyal dugay na matod pa ang programa ni Congressman Del Monte sa paghata og PhilHealth cards kadto sa mga Iliganon. Gawin yung itabot sa ato mga isuon na mga membro na daan sa Congressman Del Monte kang Mayor Cruz o kang Vice Mayor Henry o kang Pinoy kay balikan naman pinag sa kadaghanan. Ang tingog ni Dr. Josefino Obial nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Moabot na sa kapinkunkulang 40,000 ka mga pamilya ang haragan ng PhilHealth cards o sa programa sa kagamanang lokal. Pinaagi nila ni Mayor Lawrence Cruz, Vice Mayor Henry C.D. o ni Congressman Vicente Barf del Monte Jr. Kinmay gikumpirma ni Dr. Josefino Obial, Program Manager o Healthcare Consultant sa buhatan ni Congressman Del Monte. Gibutag ni Obial nga pinaagi sa mga programa. Daghan ng mga kabus nga iliganon ang natabangan inabina katong walay kaya sa pagpahospital. Panahon nga kung sila adunay gihambi na nga balatian.
kapat kini almost 40,000 sa pamilya. Ikaw ang kanisya o family healthcare program. Okay din ako kayong tama. Ang pamahayag ni Dr. Yosafino Obiang nga ninami sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Sa lain-hanay sa tog na balitang ipaklaro ni Department of Trade and Industry Lanao del Norte Provincial Director Will Paclipan nga way paglihok sa mga presyo sa manufactured product nga anaa sa mga tindahan. Subay matod pa kini sa ilag matag karon niya nga monitoring no tining mabugnaw nga panahon tungod sa pagsigi ukulan. Subalab ni Paclipan nga walay kabalakan sa mga presyo sa noodles, sardinas, sabon ug uban pa tungod stable kini karong panahon na. Pero man ang mga products mo si manufactured dito. Sardinas, sabon, mga simento, wala may movements yun kayo. Ang tingog ni DTI Provincial Director Ruel Paclipan nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Di pasabot ni City Councilor Dr. Chumilo Ruiz nga walay kamatuoran nga wala pa nakasugod sa pagpadagan ang Central Materials Recovery Facility kung CMRF. Gani gihagit ni Ruiz ang silisan kinsa nga mato dito sa CMRF aron nga makita nga fully operated na ang mga pasilidad alang sa pag-segregate sa mga basura. Gumikan kada ng problema sa dakbayan ang basura ug sa kadaghan niini hinungdan nga dili makaya sa mga pasilidad busa gisuspende una kini ang pagpaandar gumikan kay gikinahanglan gayon nga masugdan una sa mga panimalay sa matag barangay ang segregation sa mga basura aron nga masadali na pag-abot sa CMRF. Matod pa ni Ruiz nga kung dili gyud maimplementar sa matag barangay ang segregation daan sa ilang mga basura, mapugos kini nga i-implementar ang pagbayad atong sikin sa mga masapon nga wala nag-segregate sa ilang mga basura. Sa kinsa nato dito operational, fully operational, only isusupan nato temporary operation because nakita nato na ang component sa atong sistema wala mag-function dito sa ubos. O dili magdugay ang maong sistema sa LGN kung wala reduction sa volume by 50% of segregation at source and segregation at the barangay level. Sige nga, ang household palihog mag-segregate mo para kanang mga reusable recyclables di man niyo ipahakot. Ganun problema sa basura, dili ni masulbar kung gobyerno lang, dili ni masulbar kung si MRA sa ligan. Ang tingog ni City Councilor Dr. Chumilo Ruiz nga nanabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Padayon pagyapon ang paningkamot sa kagamana lokal o makaubang kahupungan na paghatag og permanenteng balay alang sa mga apektado sa bagyong Sindong. Sa pagpaginabi kang City Housing and Resettlement Officer Nalo Roque, nasa nga may abot na sa 2,195 ka mga balay sa nagralaig relocation sites. Ana kompleto na sa pagtukod sa pagkakaron. Kini gilangkuban sa 861 dito sa Bayanihan Village sa Barangay Santa Elena, 60 sa Kapuso Village sa Mandulog, 280 sa Dios Caritas Est Village sa Luina, 320 sa Red Cross Village sa Bigkilaan, 141 sa Caritas Village sa Upper Tuminubo, 31 sa Isla Verde sa Abono, 342 sa Red Cross Shelter Assistance Site sa Hinaplanon o San Roque, 135 ilawom sa DSWD NASA o 25 sa Dios Caritas Village sa Barangay de Lifuga. Hinoon gitinaw ni Roque nga 1,960 pa lamang ang aktual nga okupado sa pagkaroon sa lit ipailalo pa man sa mga rekisito sa Gawad Kalinga ang 235. Subli pasabot ang housing chief sa syudad nga hinungdan sa kalangan sa pagkumpleto sa tanang gikinahanglang mga balay ang clearances nga hikayon ngadto sa Mines and Geosciences Bureau o ang proseso sa pagdevelop sa mga relocation sites. Diretso sa Nego. Goal ng makabot sa Pilipinas ang 10 million tourist arrivals sa tuig 2016. Kinihuman na maratipikahan sa Senado kagahapon ang Senate Bill 3343 o ang balaunon nga nagtumong at ang tango ng buhi sa international carriers and shippers aron mabuhi ang turismo sa nasod. Nasairan nga sertipikado isip Argente Presidente Benigno Aquino III ang nasampit nga balaunon nga gilaumang adunay dakong matabang sa turismo sa Pilipinas. Sa boxing, dungan nga modipinsa sila si Nonito da Filipino Flash Rivera o Gapaya da Hawaiian Punch Viloya ala sa ilang titulo sa back-to-back World Championship match
sa bulan sa Abril. Kini mao gi-confirm sa Top Rank Promotions. Human plansado na ang away ni Viloria sa mekanong si Juan Francisco Estrada o ang away usab ni Donaire nga ni Guillermo Rigon Diox. Unang mosalang sa away si Viloria sa Abril 6 din dinipisahan ini ang iyang WBO o WBA flyweight titles nga ipahigayon sa Macau. RMN News Panahon. Sa ato ang lakat sa panahon, paday makasinati ang mga pag-ulan ang kinatibok ang bahin sa pulo sa Mindanao. Kinuhuman na pabilin paghapon karong tungura ang TLN of the cold front nga mo'y nagdala o kabuna sa panahon. Ingon man ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Gibutog sa pag-asa nga paday makasinati igong o ingon man niining susama nga panahon ang Mindanao hatong magpabilin ang TLN of the cold front. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Kasama live gikan sa RMN News Iligan, inyo nabatid ang mga balitaan RMN News Diretso Balitang Iligan ining adlaw nga Biyernes, Enero 25 tuig 2013. Ngayon tag happy wedding kagahapon ning gihiusa sa Salags Kaminyon. Nahimong ninong nini sa Tunumani sa Libay. Gikasal kagahapon si Pau and Def Villamor sa Purok 5 Kalubihon, Dias Barangay Dalipuga, no. Greetings sigan sa inyong ninong. Greetings po kan Marifel ni Ai og Tita sa Fish 1 Kalubihon og si Hapon, si Dodo, si Danggoy og Lito, si Mr. Orlando Gaid sa Purok 3 Kalubihon, Dalipuga og mga panimbaya to gikan ni Aturimani sa Libay. Ito pagkaroon out of town ini mga panahona o niya dito sab matod pa pariente dito ni Kuan ni Nong Rodi Villamor, no. Ito sabi ito si kasama Joseph o si Kuya Desmond Manalo, ni Kuya kagahapon. Ito maong kasal o nagkuan nini ang nag-opisyon nini si Father Dwight Calaor, mao'y nagkasal, no, sa kagahapon gihiusa sa Salag sa Kaminyoon. Sila si Pau o si Def Villamor. Okay, may pag-advance happy birthday kang Jerry Carbacil din sa may Santa Filomena o mayong pagpaminaw sa tumakiwalaan sa Barangay Palao sa Villaver family o sa Bakahan family human sa Barangay Kiwalan sa Pineza family. O diya, ato sang great ang taga-tungas Tiloring. Salamat sa kusukay nga volume sa radio. Ato mga Taylor diha sa Tungas Tiloring. Salamat kayo. From sign on to sign off, nagpaminaw sila, no? Nagpaminaw. Good morning diha ni Mr. Billy Tungas o ni Madam diha sa Tungas Tiloring. Salamat sa kusukay nga volume sa radio. Nagpinuron pabalik mga batch ikan sa 1976 sa Ubaldo Delaya Elementary School. Doon na mo itagay nga meeting karong Enero 27 alauna sa hapon diha sa Barangay Hall sa Barangay Ubaldo Delaya, no, sa Batanang batch. Tanan diha nga nagatungha sa kanhi Ubaldo Delaya Memorial School, no, og karon Ubaldo Delaya Elementary School gihangyo ang inyong presensya alang sa inyong meeting karong Enero 27 alauna sa hapon diha sa Barangay Hall sa Barangay Ubaldo Delaya. Usas mga organizer din nagpatawag si Miss Elsie Sabuero. Okay, so ato ang ipanawagan ko kinsa itong nakaila ni Christian Anthony Lim Reyes, taga diha sa Barangay Suarez, palibang Paybalo, nga ipakuha ang iyahang driver's license, iyahang mga ID sa school o ubang mga importanteng ID na adin sa ato ang sibyaan. Mga gamit ni Christian Anthony Lim Reyes. Good morning ni Ma'am Evelyn Relosio, ni Ma'am Chichi Patinia o ni Ma'am Ivy Mislang diha sa City Vice Mayor's Office. Salamat sa inyong karunay nga pagpaminaw din sa mga programa sa DXIC RMN Iligan usan sa 102.3 IFM. Musunod mga kasama ang ato ang second portion o atong gitagas pagtagad ang kalamigitan na sa gitaabot sulat alang sa kini ang balaod ang kagahapon gumikan sa ato ang giskutan
wa na tumatagi kaga ano tong adlaw nga kuan itong adlaw Miyerkules no karon ato ang hatagas pagtaga ra sulat gipadangat uban nato si Atty. Manny Salibay sa kini ang balaod sa Straight to the Point. Kasama mo sa serbisyo publiko Jesse Chris Kinabato o kiniusab sa Rebel Borong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama tatak al 7:34 sa buntag kiniga oras kadto sa Batiguha sa Coca-Cola isang daag taon ituloy ang happiness ug usab sa Quick Chow Pansiteria Sarap. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon na Kaulit na ba ang tanan na kung ano? mao nga ang gipalit nila murag higante aron makadaginot. Mga anak, tagaan nato, iya mo kinig 2,000. Powder, 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumaya man ng Joy sa Shell. Punta, kakong bareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Ihulong dagong litro ni sa tubig. Nga mabot hangtod sa kasulana sa pamilyang sawa nato. Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dagkong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-lock ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per Mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasupang lock hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653. Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among paginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Bigyan mo ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Ganyan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang tindahan ng barkada, huling-huli ang saya. Dahil ng paborito nila, enter mo lang, gawin mo lang. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Winston Mojica, English professor. Ang akong misis si Esther Pontiliano Mojica, former guidance counselor sa MSUIIT. Ang among address, Fruit 20, Kasisang, Malaybalay City. Ang among experience sa G-Detox Plus, kusog siya mohatag og energy ug mo-regulate sa stomach acid. Kay bisan og dili mi makakaon tungod sa kabisi, dili mi maluya
dili mo hapdos ang among tiyan. Busa karon gamitin mo ang G-Detox Plus from capsule a day. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog. G-Detox Plus Herbal Capsule. Panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung pinong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke Space Code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, Miracaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Miracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Dula na sa Miracaf syrup para sa ubos sa mga bata. Ginama sa Unilam. Amboxol is the generic name of Miracaf. If symptom persist, consult your doctor. Let's eat pansit! Kantun ba? Magpansiteria? Sarap nga dun. Kaya lang ang layo papuntahan eh. Sarap sana nauna. Walang problema. Dahil ang pansiteriyang sarap na hinahanap, malalasahan na in an instant. Bagong Quick Chow Pansiteria Canton. Ito na ang bagong pansit canton ngayon. Piling-pili ang mga pampalasa. Kaya lasap ang sarap ng timplang pansiteria. Let's eat pansit! Sarap! Ubus agad! Pansiteriyang pansit canton. Bagong Quick Chow Pansiteria Instant Canton. Pansiteriyang sarap. Hindi lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Nagkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron mga daginot. Mga anak, tabangan nato, iyan mo kinil 2,000. Yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gumana man ng Joy sa Shell. Unta, dakong bareta aron makadagino. Dili na may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Yung dakong litro ni sa tubig. Nga mabuthang todo sa kasulana sa pamilyang sama nato. Kudog ko! Bah, sulit di ayang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Rabil Emboro at Attorney Manny Salibad sa Straight to the Point. Okay, welcome yan na sa second portion din sa ato tulumanon sa Straight to the Point. Kaya lagi atong ugmapohon, mamunta ang ato ang kini ang balaw sa Straight to the Point. Apan doon natay ipaabot lang sulat karon. Taon na ning ipaabot sa dinhi tagaan ato sa pagtagat nining buntaga. Welcome sa ato ang tulumanon sa second portion o sa karunay kini sa Bilimburong uban ito ni Manny Salibay. Kuya Manny, good morning.
Good morning, Kuya Ramil. Good morning sa tanang mga suki natong tigpaminaw, sa mga nanikay-sikay ng bagong adlaw, mga senior citizen, mga magumo, manlagat, labasira o labasiro, tindira o tindiro, sidewalk vendors o mga mamalitay sa atong mga kamerkaduhan o mga tindahan, mga mamumuo o mga empleyado sa nagkadayang establishmento, mga empleyado sa gobyerno, sa nagkadayang opisina, labi na gayud sa mga traffic enforcers, street sweepers o basurero, mga tinugyanan sa balaod, miyembro sa PNP, AFP o BGNP, ingon man mga huwis o prosecutors, mga magtutudlo sa nagkadayang tulungan, mga pastor, pastora, ministro, katekista, laiko, kamadrian, kaparian o misyonero sa nagkadayang simbahan o mga imam sa mga moske, mga kutsero, mga nagmaneho sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus o cargo trucks, ingon man mga pasahero nga nagdahi sa nagkadayang destinasyon labi na gayud sa mga lupyo sa 44 kabaranggayan ng Dakbayan sa Ligan ug sa mga kasitbit ng mga lalawigan lungsod ng Dakbayan ug sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug sa tanang dapit sa kalibutan nga maabot ng sigya pinaagi sa Ustream. Kumusta? Maayong buntag. Kini sa Tony Manny Salibay, moduyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ng Burong ug makig-uban kanino. Nining tulumanon, kini ang balaod sa Straight to the point. Kining tulumanon, pinasubay, sumala sa pulultihon, Vigilantibus, Sed Dormientibus, Yura, Sauvignon. The law aids those who are vigilant, not those who slumber on their right. Ang balaod na tabang na ito mga babirantay, dili na ito mga tulog sa ilang katungod. Bigang nini atong tuyo ug tumong nga matabangan ang mga nanginahanglang katawhan aron makabaton og kalinaw sa unahuna pinaagi sa paghatag lamdag ug giya, malikayan ang mga kalibog legal ug usab aron hatagan og bili ang kinabuhi ug tahuron ang tawhanong dignidad ug aron mutunhay ang social justice o justisya sa katulingban ubos sa time-honored principle ug gitamod na way pagkupas nga baruganang he who has less in life should have more in law. Ang kabos o ginikawan baka batunog kaharuhay diha sa balaod. Sigaw ng bayan. Matawag ba nga pamilitika ang pagpang-distribute karong panahona og field card sa atong mga opisyal ubos sa administrasyon? Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, pamunta ang dugang pagpagisgot kalabot nini ito'y padayon diri sa tutulubanan sa second portion sa Straight to the Point. Kalagi atong nakasaad kita ng mga pagtagad ilabi na kining sulat giparangat dini sa kini ang balaw sa Straight to the Point. Doon na tayo Little Sunday karong buntaga atong hatagos buntagat. Gikan kini kang Danilo Kabilada ug mao kini ang iyahang sulat tampo kasamang Kuya Ramil. Yadtong pitsahan yadtong January 19, 2013. Okay, batod pa sa sulat ni Danilo Kabilada, di Atty. Manny Salibay ug Sir Ramil Imborong. Una sa tanan mayang adlaw kini attorney. Una sa tanan mayang adlaw kini Atty. Manny ug Sir Ramil ug sa tanan nga tigpaminaw nini nga programa. Nagsulat ako kaninyo kay nagtuo ako nga inyo kaming matabangan aning among mga pangutana. Usa ako ka residente sa Mangyuta na adunay titulo na himutang sa sitio Tag-Ibo, Barangay Dalipuga. Aduna ako itindahan nga maapil sa 15 Meters Road Widening Program nga ipaigayon sa DPWH o matod pa nila nga kinahanglan gumon kini. Aniya ang akong mga pangutana, attorney. Una, nganong gitawag man na illegally erected structures man ang tanang struktura dapin sa karsada nga natukod man kini sa dugay na kaayo nga panahon sulod pagayod sa among yuta nga adunay titulo. Ikaduha, wa ba di ay pahinungod nga madawat ang mga tag-iya sa mga balay, tindahan nga mapiktuhan ani nga programa? Kini dili usa ka pagsupak. Usa lamang kini kapangutana og manghinaot ako nga matagaan kini og tubag. Dahil salamat kanino Atty. Manny og Sir Ramil og maayong adlaw kaninyo matinahuron Danilo Kabilada. Danilo, mayong buntag kanino.
walay si bisan kinsa nga makaguba sa imong balay o kabtangan sulod sa yuta nga imong gipanag-iya. Gawas lang kung adunay pagtugot gikan kanino o dili kaha adunay kamanduan sa korte. Apan kini mahitabo human kakabayaran sa angayan nga bugti o compensation. Ang atong batakang balaod na nalipod kanino batok sa pagpangabuso sa kagamhanan, panahon nga gamiton niini for public use ang imong kabtangan o gubon ang imong pinukod nga gambalay kung structures. Ang Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution naglapid nining mosunod ug akong kutloon. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the laws. Dugang pa niini ang maong Bill of Rights, labi na ang Section 9 sa Article 3 naglapid usab nga private property shall not be taken for public use without just compensation. Bot ipasabot, walay tao na kawad-an sa iyang kinabuhi, kagawasan o kabtangan nga walay tukmang husay sa balaod ug walay tao na hikawan sa patas nga panalipod sa mga balaod. Ug usab ang pribado nga kabtangan dili makuha aron gamiton publiko na walay tukmang bugti. Bisan man gani ang atong Korte Suprema sa taas nga laray sa mga kaso ni padayag man sa maong baruganan, sukad pa kaniadto hangtod karon sa kasong National Power Corporation versus Unita Tuazon et al. GR number 193023 nga gihatag niadtong Hunyo 22, 2011 o usab sa kasong Republic of the Philippines versus Rural Bank of Kabakan Incorporated Lipi Sara Agdipa et al. GR number 185124 nga gipakanaog ngadtong January 25, 2012 ug daghan pang galaray nga mga desisyon ni punting sa usalang kabaruganan. Dili gayo magamit ang pribadong kabtangan alang sa pampublikong gamit nga walay tukmang bugti. Matawag nga illegal structures ang tindahan gitukod daplin sa kadalanan tungod sa public policy nga nagdili pagtukod og mga structures daplin sa mga kadalanan. Apan ang lintunganay sa tanan bisan pa man kung mao kini ang pulisya, apan wala kini nagpasabot nga dili kaangayan sa tukmang bugti kung bayad. Iyo aduna kagayoy bayad madawat sa mga istruktura ug sa yuta nga gigamit sa DPWH. Ang imong buhaton, modangop ka og abogado aron adunay mo represent kanimo sa imong pagpangayo og husay. Yawat makadawat ka sa bugti sa paggamit nila sa imong yuta ug pagguba ba sa imong gambalay. Sa imong sulat, tataw man nga dili ka musupak, labi na kung gamiton ang imong luna, apan buot mo lang nga tagaan ka sa insaktong bugti sa imong kabtangan ug mahasubay usab sa balaod ang imong pamindahay. Hinaot nga nahatagan kanamo og katin-awan kabahin sa maong suliran. Daghang salamat sa pagtubay kaninay. Hinaot panalanginan ka og ang imong kabanay sa Dios ang tinubdan sa tanang grasya ug kaluoy nga maoy magpapas sa bisan unsa pa man nimong kabalaka tungod sa maong pagkuha unya ug paggamit sa atong gobyerno sa maong nimong luna alang sa pag-expand sa atong kadalanan. Hinaot nga magpadayon ka, Danilo, sa imong pagpanikay-sikay. Daghang salamat.
Attorney Manny Salibay. Sa Straight to the Point. Okay, salamat kayo. At ulit sendo si Danilo Cabilada, taga Tag-Ibo, Barangay Dalipuga. Ininiana ang iyahang gipaabot nga reklamo din sa kini ang balaod sa Straight to the Point. Kasama Kuya Manny. So, usa lang si Danilo sa mga nakabaton din maong problema. Siguro sa daghan sa itong mga kaigsunan karon na apektado gihapon ini. No? Sa panahon na gamito ng gobyerno ang luna, ang uban magod, ilan na lang ihatag nga pabor. Sawa na daghang mga pangutana. Apan dili gayud magamit sa gobyerno ang maong luna kung wala insaktong bugti nga kuan kana giprotektahan kana sa atong batakang balaod ang mga katungod sa mga tag-iya sa yuta. Ug tungod niya na tuho nga si Danilo, Mr. Danilo Cabilada makadawat gayud sa iyang bugti sa balay nga gub-on ug usab sa yuta niya kay titulado man kanang iyang yuta Kuya Ramil. Bayaran usab siya sa insakto nga bugti sa maong yuta fair market value. Okay. So sa ato ang pagpanayon diri sa ato tulumanon sa sigaw ng bayan nato karong buntag mga kasama. Matawag ba nga politika ang pag-distribute karong panahona og PhilHealth card sa atong mga opisyal ubos sa administrasyon. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, sa kining iskutanan kasama Kuya Manny, programa sab ni Presidente Noynoy Aquino. Tinuod ka na? Ug usab dako kinig ikatabang ngadto sa atong mga igsuong kabos. Tungod sa maong kauntang kasama ko Ramil, lisod kaayo ang balay ronon pagbayad sa ospital labi na sa atong mga igsuong kabos ug kining PhilHealth dako kinig ikatabangan nila sa mga tambal kung ilang magamit kining maong card nga naka-insure ang ilahang mayong panglawas. Ug tungod niini kinahanglan gyud usab nga sa pagtahan nila nini pagpakita nila nini nga na sa atong mga hospital tagaan usab sila sa insakto nga benepisyo nga ilang madawat sumala sa maong card. Ug mao lagi kay atong nakita kasamang Kuya Ramil. Kabaho ni ining maong card karon nga tuod gamit nila pan ang atong mga hospital usab kulang sa kulang sa tambal. Kulang gyud sa tambal gani pipila ka adlaw na to. Kagahapon itong nakalabay nga adlaw dool na to diri sa Sibihan. Bisan sa mga kuan lang dili na nila mapahimuslan og limitado lamang sa gata kanila hinon dili kalimot nga daghan sab sa mga nanginahanglan siguro gibahin-bahin sab ni dili mahatag o dili nimo masulo tanan ang ayuda ilabi na ang tambal nga iya sa gobyerno og mao kana ang positibong aspeto sa maong pag-distribute sa mga card og sa laing bahin usab ang panguna-una usab sa uban nga kini nga pag-distribute sa mga card gino nga pamaagi sa pamulitika. Meaning nga gigamit kini aron na ang tsansa sa usa ka kandidato o mga kandidato mo taas ang ilang tsansa nga mapili gyud sa katawhan diin ilang na-distributan sa mga cards sa mga cards. Timing lanero ubos pabor ni ubos sa administrasyong Aquino. Kay nahimutang mo gani nga kwan nga panlantaw kasamang Kuya. Tungod lagi kay karon panahon man election period man karon election panahon ba sa election ug nasayod kita kabahin nga niini ug mao kini nga mong pang-distribute do lagi bulok makita na to dunay bulok politika kun dili kung abot pasabot color politika, di ba? Color politics. Kaya lagi nakita diha nga mga kasampangang opisyal man ang dihagyod sa pagpang-apod-apod anaa kanila karon kay dili sa kalimod nga sila may namunuan sa nining panahon na og matod pa sa mga pangutana sa pipila nga doon na ba'y mga laing mga pamaagi nga mapaagi kini ngadto sa mahingtunggan mga buhatan. Sa tuyo sab siguro mga pagpas gusto lang sa mga serbisyo sa gusto sa sila mismo mo sila saksi sila sa pagtunol binawas sa mga hingtunggan no dili kalikay na makapangutana gayud pero mo lagi ni na timing ani sabta karon sa election period bitaw no diyon kunin pong kanahon
pwede man na nga ipang-distribute usab sa atong mga kawani sa DSWD o CSWD ug uban pang mga ahensya nga kalambigit sa mayong panglawas, di ba? Kalambigit sa pagprotekta sa mayong panglawas. Apan lagi tungod kay kini usa ka matugi tawag nato sa lanas pito ang bahin usa kini ka tsansa diin ang usa ka magpapili mailan gayud sa iya constituents. Pero wa pa pasabutin nga hikta na imong liog kinahanglan jud ka mosunod ug unsay kuan kay kita do naman sa ta pabili nga naa pagyapon ang demokrasya sa atong nasod. Siguro sa panahon dito sa eleksyon lahi na sabdang istorya depende nimo. Depende. So kung moingon sab ka nga karon naman sa nimo pakita sila pag apod-apod munay pag apod-apod labi na bago mga dagway ato makita. Pero ngadto naragid nato diha ang katungod sa tumoy sa tong bullpen kung kinsa wag yung pilion karon nga Mayo 13 nga eleksyon kini nga mao mga tawo nagpasyuda no wala man sab siguro din na nga dili ka mobutar sunod panahon dili ka renew nini maong kuan dili ka na makaangkon nini mao mga PhilHealth cards ug usab kasamang kuya kun imong tan-awon katungod kana og mao kana ang obligasyon sa gobyerno ang paghatag gayud og ayuda og paghatag og proteksyon sa iyang katawhan labi na sa natad sa panglawas. Kinahanglan protektahan niya, taga-i-insure niya nga maayo ang panglawas sa katawhan. Pina usa ni kapaagi mao kana ang PhilHealth nga iyang magamit panahon nga iyang kinahanglan kung panahon nga ma-hospital siya iya kanang nga magamit. Apan dili kini nagpasabot nga ang kagawasan sa katawo mawala na. Ang tawo na aduna gyapon kagawasan nga giprotektahan sa atong batakang balaod mao kana ang freedom og usab aduna pud say katuod kung right, di ba? Dunay freedom, duna po right. The freedom to do what is right and the right to enjoy your freedom. The freedom to choose mo kana ang mo kana ang lintunganay na although gitagaan siya ato mga opisyal sa kagamhanan linabas nga motulong nga namungkad apan wala nagpasabot nga wala na ikatuod ang katawhan nga mopili o mo enjoy sa ilang freedom sa pagpili kung kinsa gayud ang mga tawo nga angayan sa kagamhanan naargid sa imuhang kuana imong galingong mga desisyon no imong galingong desisyon nga ngadto na sa panahon sa piniliay kung imo ba gyud sab siyang imo bang pilion kining maong mga tawo nga nang distribute ini mga panahon na. So imo nang lantawon sab imong tan-awon og murag hiluktulan kon imong mga ba kini tinarong maduna ba siya mga nahimo sa isip pa usa ka opisyal sa syudad. So kung wala na imuha na ng panahon kay sila tanan karon mga aplikante kini mga aplikante ni kita ang mga employer nara na to ato ba ni silang og naa sila incumbent official kinahanglan mag-renew na tong kontrata para nila laing tulo ka tuig na usab depende nimo na karon kay naa na to ang gahom kita mga botante ang gahom sa botante naa gyud karunay kuya unya sagrado kay na usa ka boto nimo sagrado kay na mao na nga para sa eleksyon mugawas tas balay na to mo ato tas presentuhan sa matag polling percent mo butar base sa naagyo sa atong konsensya dili na tamingon nga tungod kay gitagaan tag PhilHealth cards na konsensya man ko dinhi jud ko butar sa imong paglantaw og maayo sab kay wala man sab nimo siguro magtumong sa dautan maayo man sad ang tumong niini ay katungod na sa gobyerno tumong hatag og kayuhan sa katawan kung bisag kinsa nga manglingkod kinahanglan gid muhatag og PhilHealth card muhatag gid og kayuhan alang sa katilingban mao man ang kakuhan sa usa ka empleyado usa ka opisyal sa gobyerno. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, dali ra kayong oras diri sa Panagobas tuluman mo sura sa kabinaran nga programa dinhi sa aton subihan. Karon pipila ka gotlo o dia manginauta nga ang atong iskutan karon natagbaw ato mga kaigsuonan og kamo gyapon na anan nyo ang pagtimbang-timbang no unsa may maayo og kung nasunahon na ninyong pamulitika bisan asa bisan kuan ang pamulitika kuya mani bisan diha sa ka pamilya kanino na kuya politics gid mo ginawan na basic ka og kanino ka nakadadlaw kana basta mo require gani og kuan kuya pag hukom o pagbuhat sa mga angayan nga buhaton kinahanglan kana og politics kaya labi na kung moindob og komunidad moindob og
isig kaingon, may isig katao og pagpadagan aron mahapsay ug malinawon ang maong pundok o grupo o katilingban o ang kapupudan kana kinahanglan og pamulitika, politics is good no na kuya. Okay, wala tayo oras sa pagpapasunahan din sa Tutulbanon sa straight to the point. Og mudapit ta uba po sa magtagra sa mga stasyon. At pagtapos mga kasama, atong balunon ang panultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan kinahanglan ang kabaguhan, alang sa kahigpitan kinahanglan ang makarunayong kabaguhan. Ang kabaguhan na kinahanglan og kahibalo. Ang kalambuan nagkinahanglan og kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, iligan, kaya natin. Kabaguhan paningkamot paglaom kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makitaan, kinahanglan atong pakigbaturan ug atong koreksyonan ang mga igsuuntang nangitmitan aron ang korupsyon o pagpagawkaw mapukan ug ang katilingban magkabaton ug kangayan ug katawhan mabulahan. Apan nasigod ta ato mga kaigsunang empleyado ug opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong ug nag-alagad nga puno sa kaligdong. Vigilantibus, sed non dormientibus, Yura Sauvignon. Ang balaod nagtabang na itong mabinantay ng dili na ito nangatulog sa ilang katungod. Maninabot kita ug matag panahon nga dunay issues ug mga suliran nga muhadla sa katilingban, mangutana kita, are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga igala, manamilit na kami o manghinaot nga ang Diyos manalangin kaninyo. Daygo ng Diyos. Alleluia. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. Hangtod ug mapuhon sa samang takna dinhi sa DXIC o IFM. Arimen iligan ad maiorem die gloriam, all for the greater glory of God. Tanan alas sa dakong kahimayaan sa Dios. Sama ninyo sa serbisyo publiko, inyong higalang manalaban, Attorney Manny Salibay o kiniusab sa Ramelimborong Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentar.